Kaya sila sa tofu dito. Yun ang topic natin ngayon. Itong about sa health card. Pag sa mga clinic, sa mga private clinic, syempre, parang sa Pinas din, may babayaran ka rin na doctor's fee. Kasi private, which is 250 NT sa amin dito. Pero yung gamot is hindi na problemahin kasi covered na siya ng National Health Card. Yun yung mga na-observe ko sa National Health Card. Kung may mga mali ako, sorry. Sorry. Kasi ako, yun sinasabi ko lang kung ano yung na-observe ko, kung ano yung na-experience ko. Magkakaiba naman tayo ng experience. At hindi rin naman ako nag-research. Kasi kinikwento ko lang yung karanasan ko sa health card at sa mga na-observe ko. Gusto ko lang i-share kasi natutuwa ako. Napakalaking tulong sa maraming tao. Kaya sana ang Pinas din. Sana ang Pinas din. Balang araw, maayos, praying. No. So, hanggang dito muna tayo. Sa susunod ulit. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Lalo na yung classmate ko, yung kaibigan ko, si Clarence. Hi, Clarence. Sana nag-enjoy ka. Thank you. At Sachi, thank you rin. Yan. Bye. Ubusin ko na to. Yan, bali, wala akong masyadong napakita sa inyong pagkain, kaya papakita kong kumain ako ng chicken. Ano pa bang masasabi ko tungkol sa health card? Oo. Dahil sa kagandahan ng medicine dito sa Taiwan, ang dami ring mga taga-ibang bansa na pumupunta pa dito para lang magpa-gamot. Si Lolo, kukuha ng tubig. Balat ng kamatis. Kahit yung mga taga-Amerika, pumupunta pa dito para lang magpagamot. Kasi the best talaga. The best talaga ang medicine dito sa Taiwan. Yun naman ang hinahangaan ko dito. Kaya pag dito, kampante ako na kahit magkasakit ako, alam ko na magiging okay ako, gagaling din ako. Yung talagang magtatrust ka sa doktor kasi proven and tested. Yung parang mga imposible, nagagawa na ng posible. Hindi yun OA talaga, totoo yun. Parang bringing the dead back to life. Pero hindi literal ha. Baka may mga philosopher dyan. Hindi naman literal. Yung mga lang, yung mga, kunyari naghihingalo, 50-50. Tsaka kita nyo naman, yung alaga ko, si Ama, 88 na yun. Si Lolo, 88 na rin, nagdi-drifting pa. Ang maganda rin kasi dito, kung ano yung sinabi ng doktor na bawal mong kainin, hindi rin talaga nila kakainin. Makikinig sila.
Tapos, may monthly na check sa dugo, yung blood sugar. Ganun. Kung umakyat, kailangan bawasan mo yung ganito, yung prutas na matatamis, yung pagkain na matatamis. Yan. Kaya naka-monitor, yun ang maganda. May ganyan din naman sa Pinas, pero mostly yung iba. Kagaya ko noon, hindi na bumabalik for follow-up kasi naging okay na, ganun. Pero dito ang maganda talagang disciplined. May oras sila. Ginagawa nila ng time. Kasi health is wealth. Bawal yung ginagawa kong ganito kasi para sa kanila. Pag nakatusok to is para sa mga patay. Yun. Kasi pag nagpapaypay, yun. Health is wealth sa kanila dito kasi hanggat kaya nilang mag-work sila. Kahit ngayong over 65, di ba? Siguro mostly ng retirement age is nasa 60 to 65. Dito kasi is 60. Sa Pinas is 60 rin ba? Or 65 yun. Pero dito kasi, pag retire na, pero kaya mo pa, gusto mo pa, okay lang. Pagtatrabahuin ka pa rin nila. Yun naman ang maganda. Kagaya yung doktor ni Lola na nag-opera. Yun at ang pinaka matanda kong nakita. Mas matanda pa. Ang tanda. Yun ang pinamatanda kong nakita. Pero ang galing pa rin. Alam niyo yung eyeglass niya, sobrang kapal. Sobrang kapal. Tapos medyo nanginginig na yung kamay, pero siya ay magaling na surgeon. Kaya nag-work pa rin siya. Tsaka matalino siya. Yun. First time ko makakita ng ganun, sobrang tanda na doktor. Tsaka mostly ng doktor dito is wala na silang buhok dito sa... Yung mga lalaki wala na silang buhok dito. Or buo walang buhok. Madaling nalalagas kasi napaka hardworking nila. So, super hardworking ng mga Taiwanese. At super disciplined sa mga sarili, sa trabaho. Yan. Kaso yun nga, stricto. Yan. So, ayun. Babay na ulit. Ubusin ko na kasi maglilinis pa ako ng kitchen. Anong oras na? Maliligo pa ako mamaya. Bye-bye.